Tara, pag-usapan natin ang isang kwentong mula pa sa Genesis 12. Ito yung epic journey ni Abram, isang paglalakbay na nagsimula sa isang napakalaking pangako pero sinubok agad ng takot at, dinago ang takbo ng kasaysayan. Ang mga desisyon ng taong to, ramdam pa rin natin hanggang ngayon. Okay, so dito talaga nagsimula ang lahat eh. Isang napakalaking pangako galang sa Diyos. At para malinaw, hindi to yung tipong simpleng pangako lang ha. Ito yung klase ng pangako na literal na babago sa direksyon ng buong mundo. So ano ba yung utos sa kanya? Simple lang pero napakabigat. Iwanan mo ang lahat. Yung bansa mo, mga kamag-anak mo, pati yung bahay ng tatay mo. Lahat-lahat. Imagine niyo na lang, di ba? Ang hirap nun. So, anong kapalit ng ganito kalaking sakripisyo? Well, eto na. Ang pangako ay isang legacy na babago sa mundo. Gagawin siyang isang dakilang bansa. Palalakihin ang pangalan niya at sa pamamagitan niya pagpapalain niyang lahat para siyang inaalok ng isang pambihirang tathana. At eto pa, para mas magets natin yung bigat nito, hindi si Abraham isang bata-bata na naghahanap ng adventure ha. 75 years old na siya nang sabihan siyang iwanan ng lahat. 75! Yung edad na dapat nagre-relax ka na lang, yun pa yung time na sinabihan siyang, okay, silula ka ulit from scratch. At ang nakakabilib dito, sumunod si Abram. Umalis siya gaya ng sinabi sa kanya. Dinala niya ang asawa ng si Sarai, yung pamangkin niyang si Lot, at lahat, as in lahat, ng ari-arian na naipon nila sa buong buhay nila. Grabe! So ayon, nagsimula may yung paglalakbay nila. At habang naglalakbay sila papasok ng Canaan, may isang bagay siyang laging ginagawa sa mga hihintuan niya. Nagtatayo siya ng altar. Ito yung paraan niya para sabihing, okay Lord, andito na ako, kinikilala ko na sa iyo tong lugar na to. Isang act of worship sa isang banyagang lupain. Pero diba, ganyan talaga minsan ng buhay. Kararating pa lang nila sa lupang pangako, biglang may problema. At hindi lang basta problema, sakuna talaga. Dito na masusubok ang lahat. Grabe pala yung tagutom na tumama sa lugar, as in wala talagang makain. So si Abram napilitang gumawa ng isang desisyon na, parang teka paano to, kailangan niyang iwanan yung mismong lupang ipinangako sa kanya. Ang naisip niyang solusyon, pumunta sa Ehipto. Pero habang papalapit na sila sa Ehipto, yung kaninang matinding pananampalataya ni Abram, parang biglang nag-evaporate. At alam niyo kung anong pumalit? Purong-purong takot. Takot na baka mapahamak siya. So sa halip na manalig sa proteksyon na ipinangako sa kanya, umisip siya ng sarili niyang plano. Isang plano, unfortunately, na base sa pagsisinungaling. At dito natin makikita yung pagiging tao niya, yung kahinaan niya. So, tingnan niyo yung contrast, di ba? Sa isang banda, meron kang napakadakilang pangako. Pagpapalain kita, gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Tapos sa kabilang banda, yung plano ni Abram, sabihin mong kapatid lang kita para di ako patayin. Ang laki ng agwat ng tiwala at takot. Ayun na nga, nangyari eksakto yung pinalo niya at kinatatakutan niya. Pagdating nila doon, napansin agad ng mga opisyal ng paraon yung asawa niyang si Sarai dahil sa ganda nito. At walang tanong-tanong, kinuha siya. Dinala sa palasyo ng hari. Sa unang tingin, parang successful yung plano ni Abram. Dahil kay Sarai, naging mabuti ang trato sa kanya ng faraon. Nagkapera siya, nagkaroon ng mga alagaing hayop, mga alipin, pero alam naman natin ang kasabihan, di ba? Ang kasinungalingan, laging may kapalit. At dito na pumasok ang Diyos sa eksena. Biglang nagkaroon ng malulubhang sakit at salot sa buong palasyo ng faraon. Bakit? Dahil sa sitwasyon ni Sarai na epekto ng kasinungalingan ni Abram. Nung nalaman ng paraon ang totoo, syempre galit na galit siya. Hinarap niya si Abram, ano tong ginawa mo sa akin? Bakit di mo sinabi na asawa mo pala siya? I-imagine nyo na lang yung kahihiyan ni Abram sa moment na yon. Ayun, wala nang nagawa si Abram. Ibinalik sa kanya si Sarai, tapos pinalayas silang lahat mula sa Ehipto, kasama yung lahat ng yaman na nakuha niya dahil sa pagsisinungaling. Yung biyahe na dapat para makaligtas sa gutom, nauwi sa isang malaking kahihiyan. So, anong iiwan ito sa atin? Ang kwento ni Abram ay isang malinaw na paalala na kahit yung mga tinuturing nating bayani ng pananampalataya, hindi sila perpekto. Tao rin sila. Mayroon silang pambihirang pananampalataya, oo, pero may mga pagkakataon din na natatakot at nagkakamali.
At baka rin talaga yung punto, di ba? Na ang totoong bayani ay hindi yung hindi natatakot, kundi yung kahit natakot at nadapa, bumangangon pa rin at bumabalik sa pangakong pinanghawakan niya.